Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan po today's video, o yung reflection natin ngayon guys, it's about the God's grace, o yung grasya ng Panginoon. So dito sa Pilipinas guys, sikat sa sports itong basketball, number 1 yan guys, lalo na pagka lumalaban yung Gilas Pilipinas, di ba, sa international basketball tournament. Maraming fans talagang nakatutok sa atin. Isa na rin ako dyan sa basketball, lalo na dito rin sa PBA local naman. Yung iba, volleyball, at meron namang iba yung mga marathon, di ba? Yung pabilisan ng takbo. So, sa ganung contest, talagang marami ang sasali hanggang sa may manalo. So ayon kay San Pablo, ang kanyang analogy sa kaligtasan ng tao ay kinumpara niya dito sa sports kung paano tayo lumaban sa takbo ng buhay. So ayon sa unang Korinto, chapter 9, verse 24, sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. Alam ninyo na isang takbuhan, marami ang sumasali. Ngunit isa lang mananalo. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. So, yan guys, sa simula pa lang, lahat naman siguro tayo, di ba? Gusto natin na masunod ang kagustuhan ng Diyos. Lahat tayo dyan. Kasi umiiral yung konsensya natin na alam natin na may naglalang sa atin, na may Diyos, na buhay, na patuloy na nagmamahal sa akin. Kaya sa atin, kaya pagdating sa mga tukso, kasalanan, di ba? Mga masamang bagay, nakukonsensya ang tao. Pero bagamat ganun pa man, nagagawa pa rin natin yun. Diba? Sa ating pang-araw-araw na buhay. So dahil doon, lahat naman tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. Pero yung iba naman, manhid naman, diba? Kahit na gumawa sila ng kasalanan, pag nakasanayan na, wala nang epekto. Minsan wala nang konsensya. Pero later on, tsaka sila makaka-realize. Yung iba, it's too late na, di ba? So, yan po ang ating pagsikapin. So, ano nga ba talaga yung purpose na pinanganak tayo dito sa mundo at ano talaga ang ating mga layunin? Di ba? So, bakit gusto mong sundin ang Diyos? Yan ang unang purpose. Bakit gusto natin sundin ang Diyos? Kagaya ng ginagawa natin na yung pag-share ng mabuting balita, pagsunod sa Diyos to dahil kinakalat natin, i-spread natin yung mabuting balita. Kaya kayo sa mga manonood, i-share nyo to kahit pa paano guys. May makarinig man lang na nawawalan ng pag-asa at pag napanood itong vlog na to, kahit pa paano lumakas ang loob at lalong manampalataya sa ating Panginoong Diyos. So yun guys. Number 2, ito yung perseverance. So, yung perseverance, di ba? Itong si Taning o itong si Satanas. Gusto niya yung pagtakbo natin sa buhay na pagsunod sa Diyos. Lahat yan ay may invalid tayo o ma-disqualified tayo. Hindi tayo pwede sumali dyan. Ang gusto niya, mapahamak tayo. Lahat ng pinaplano natin maganda, siya yung may kagagawan na ikakat niya, gagawin niyang shortcut para tayo matukso, mapunta sa kasalanan, at hindi tayo mananalo sa takbo ng buhay na to. Diba? So kaya yung iba, ginagawa rin ni Satanas, gawin mo to. Kung isa kang politiko, sasabihin sa'yo, mangurap ka na lang, maganda yan. Sa mga karaniwang tao naman, gutom ka ba? Magbenta ka ng illegal na drugs. Mabilis ang kitaan dito, di ba? Yung iba, mang-hold up, di ba? Yung iba, mandaraya. So, maraming ginagamit itong si Satanas para tayo linlangin, tuksoin, at mawala yung focus natin sa pagsunod
sa Diyos. Kaya mag-ingat po tayo. Yan ang araw-araw nating kalaban. At yung huli ay yung focus the prize. Kaya nga sabi niya, di ba? Sabi ni San Pablo, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makapit ninyo ang gantimpala. So ano nga ba yung gantimpala natin, di ba? Kung dito sa mundo, susunod tayo sa Diyos, magdarasal tayo, magsisimba, gumawa ng mabuti, tumulong. Ano bang gantimpala natin? So, siyempre, ang gantimpala, yung pinaka-the best sa lahat na perfect life. Diba? Ito yung buhay na walang hanggan na pinangako ng ating Panginoong Yesus. Diba? Kasi dito sa mundo, journey lang tayo. Naglalakad lang tayo dito, guys. At matatapos din ang paglakad natin dito o yung paglalakbay natin dito sa mundo. Darating din ang araw mawawala tayo. Kaya yung premyo, focus tayo doon. Yung buhay na walang hanggan. Diba? Mahirap man ang buhay, sa lahat ng bagay. Hindi man dumarating pa yung mga pangarap natin talagang guminhawa sa buhay. Tumulong ng marami. Tuloy lang tayo sa ating buhay. Manampalataya, manalig sa Diyos. Para darating yung araw, yung pagtakbo natin dito sa mundo ay magiging makabuluhan. Huwag nating hayaan si Taning ang mangibabaw o si Satanas ang sumira sa ating pagsunod sa Diyos. Diba? Sa lahat ng mga uri ng tukso at kasalanan dito sa mundo. Yan po ang hingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng kalakasan. Tulungan tayo para ito ay malagpasan natin. At darating yung araw, yung pinangako ng gantimpala ng Diyos na buhay na walang hanggan ay makakamit natin. Yun naman gusto ng Diyos lahat tayo maligtas. Ni isa, wala siyang gustong mapahamak o mapunta sa impyerno. Kaya nga, di ba, doon sa Bible lang sabi niya, kung meron kang 100 na tupa, sabi niya, at nawala yung isa, hindi ba iiwan mo yung 100, ay yung 99, hahanapin mo yung isa, yung pang 100. Di ba? So, yun ang gusto ng Diyos. Ni isang tao ayaw niyang mapahamak. Kaya nasa atin na yan, guys. Kailangan hindi tayo nawawala sa relasyon sa Diyos. Yung magsimba tayo lagi, magdasal, di ba? Kasi ultimong mapagdasal ka, mapagsimba ka, papasukin ka pa rin ni Satanas. Walang exempted. Kaya, kung hindi ka pa nagsisimba at nagdarasal, paano ka, di ba? E di lalo ka ng matukso at ma-addict dyan mga kasalanan dito sa mundo. Kaya, kung ikaw nanonood sa aking vlog, na may matindi kang karamdaman, problema sa relasyon sa pamilya, at problema sa financial. Sabayan mo ko, guys, sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, ikay magtiwala sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, manampalataya ka lang, mag-focus lang tayo sa kanyang gantimpala. Tsak yun ay kanyang ibibigay darating yung araw. So, type mo na lang muli, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na, Lord. Bedridden na. May taning na po sa buhay. Nagdialysis na siya, Lord. Tulungan niyo po. Ipuin niyo po yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord, ang kanyang katawan. Tanggalin niyo po, Lord, kung anumang mga uri ng karamdaman na bumabalot sa kanyang katawan. Pagalingin niyo po para sa kanyang pamilya. Ganon din po, Lord, sa pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli. At lalong-lalo na, Lord, sa financial po na kailangan namin lahat. Lalo na po yung kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng bigas, ng ulam, pambaon sa mga bata, pambayad sa upa, bahay, tubig, kuryente, at pambili ng gamot. Lord, i-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangailangan ng aming pamilya. So, ang lahat ng tinihiling namin, sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.